Okay, eto nga po, Matila, napakita ko nga po sa inyo nakaraan na ang ating Pangulo ay talagang nagsisikap, nagsusumikap at sobrang sipag po na tinutulungan ng ating mga kababayan. Nakita niya po, ang nagbigay po siya ng mga internet through Elon Musk, yung ano ba yung internet ni Elon Musk? Converge kasi kami. Ang dami ko iniisip. Ano ba yung internet nun? Ano ba yung internet? Tesla? Hindi. Ano yun? Starlink. Yan, Starlink. Starlink, nagbigay siya ng Starlink na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 5, marami, mga higit 10. Starlink, mahal po yan. Mahal ng Starlink eh. Ang Starlink po, ang unit, babayaran mo ng babayaran mo ng 30K yung unit, tapos may monthly kang 3,000. Pero sigurado na may signal mo. Sigurado po yung signal mo. Ang maganda yan. Ayan, ganyan na po ka-high-tech ngayon. Kaya po, ayan po ang naririnig ko na proyekto ng maraming proyekto na gagawin ng ating Pangulo sa mga hindi po na aabot. Hindi po naaabot ng mga internet sa mga liblib na lugar sa ating bansa. Yan po ang priority ng ating Pangulo. Dati po kasi, nung panahon po noon, matatanda na kayo noon. No? Nung panahon ng 90s, and even now, early 2000, wala po talaga, ang hirap po ng internet. Kapag wala pong cell site na magtatayo, wala kang signal. Kailangan pang iakyat ng mga cell site companies ang kanilang mga antennas bago ka magkasignal sa inyong lugar, lalo na kung liblib. Ngayon po, through Starlink, ang laki po ng natutulong netong Starlink, hindi lang sa ating Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Kasi, diretso na po tayo sa satellite doon, no? Diretso tayo sa satellite. Di ba? At tayo naman, wini-wish natin, ang mga DDS ay diretso rin. Diretso na kay God. Kung ayaw din man nila, edi pwede rin diretso pa Kaya mamalali. Diba? Ngayon, ayan po, ito simulan natin. Ito po ang ating Pangulo. Pumisita si Pangulong Marcos sa pansamantalang learning spaces sa Marawi City. May nagsasabi pala sa akin, bakit sinisisi nyo kay Sara yan? Bakit sinisisi nyo kay Sara? Bakit sinisisi nyo ba't sinisisi nyo yung mga lumulusong na mga teacher para maabot yung estudyante? Bakit sinisisi nyo yung walang eskwelahan? Tanga! Paano hindi sisisihin kay Sara? DepEd siya. Ha? Nakita mo yung ginagawa ni Angara? Ngayon, lumulusong, pumupunta sa kabundukan. DepEd siya. Anong ginawa niya? Ha? Anong ginawa? Lumandi lang at nagnakaw. Oh. Tapos ngayon may gana pang magsita sa gobyerno, wala namang nagawa ang pusang amang yan. Diretso. Kung saan, mahigit 700 mga mag-aaral ang tumanggap ng mga kailangang school supplies. Nabigyan rin ng Starlink internet at laptops ang mga karatig na paaralan. Oh, ayan. Yung laptop, pusang ama kayong mga DDS kayo, hindi pa kayo manigas ang paa. Oh.
Yung laptop. Ano nangyari sa laptop? In-scam ni Sarah. Pinadaan sa napakaraming procurement. Sinulan si Merkado, sinulan ng mga hayop. Hanggang sa yung laptop, ang laptop hindi na pamigay ang hayop. Oh. Tapos may gana ka pang magsalita ngayon? May gana ka pang pumuna sa gobyerno? Kundi ka may tililing ka sa utak? Ha? Ang tigas ng mukha, no? Ngayon lang po ako nakakita ng taong ganyan. Napakamanid. Yung inabsorb niya na yung kapal ng mukha. Diba? Gaya nga ng sabi ng ating mga magulang ng ating lolo, Apo, kung ayaw mo magbato ng, bago mo batuin ng tayang iba, tingnan mo muna yung tayo mo kung nangangamoy. Hindi, bato ka ng bato ng tae, hindi lang tayo sa'yo eh. Hayop ka eh. Pururut. May side sa utak to. Sita na sita sa Pangulo. Anong nagawa mo? Tumayo sa bangko na para kang siraulo. Anong nagawa? Oh. Sa mga kumakain, pasensya na po kayo. Pero, tae! Sita ng sita na walang ginagawa, anak ng putik lahat. Ay, ikaw, anong nagawa mo? Hindi maging impactang tililing. Ayok ka. Sa Marawi Dansalan Integrated School, saksihan ang 10 bagong gusali na may 200 mga classrooms. Tuloy-tuloy ang rehabilitasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan. Yan po importante kasi kaya nga sabi nga natin, makonsensya kayo yung ibang tiga-gobyerno dyan. Magdakaw na kayo kung talagang makapal ang mukha nyo. Magdakaw na kayo sa lahat. Huwag nyo nakawin ang edukasyon ng bata. Dahil ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kita mo, gaya nung si Miss, yung Miss, ano ba yun? Yung sa Miss Palawan, napaka-lupit ng kasabihan na yun. Napakatagal na, di ba? Bihira mabanggit. Diba? Sa mga tiga-gobyerno dyan, huwag kayong gayahin si Sara Duterte, uod ng kapal ng mukha. Hindi po ubod uod na sa sobrang kapal, uod. Diba? Puti, kung mayaman lang ako, magdodonate ako dyan ng mga mayaman ako. Puti, magdodonate ako dyan sa mga kabataan, nakakaawa yung mga bata. Kasi pag nakapupunta ka nga sa mga bata, para mga anak mo, makikita mo, nakakaawa. Musmus mo yan eh. Musmus mo na mga bata. Yan pinaka-sensitive. Sensitive na utak sa lahat. Biro mo, ginulpi ni Sarah, winalangya, inubos ang pera. Pag pinagpaliwanag, galit pa ang po. Pusa. Meow meow. Diba? Ano yun? Kabataan yan, nilakawan nyo. Yan, kaya galit na galit po ako kay Sarah. Doon ako nagagalit sa parte ng DepEd. Hindi ako nagagalit sa parte ng mga tatay niya, mga issue. Sa parte ng DepEd, nakakaawa yung mga bata. Biro mo, nung nalaman natin, pinagpasapasahan yung procurement. Hanggang sa hindi natuloy. Hanggang sa yung mga bata, yung nire-request na mga crack na school. Hindi natuloy yung rehabilitation ng mga crack na school. Tapos yung mga ghost scholarship. Tapos hindi pa yun, nagkaroon pa ng ghost student. Ghost building. Kasuklam, men. Oh. Para naman sa benepisyo ng mga commuter at mga isda, maasahan ang bagong fishport terminal sa Marawi. Mahigit 100 pasahero ang masaservisyohan nito kada araw. Yan no, kita nyo po ganun po ang respeto
Yung rehabilitation po ng Marawi, BBM ang bumanat dyan. 'Di ba? Yung rehabilitation ng Marawi, pinagmamalaki ni Digong, wala ka naman nagawa diyang hayop ka. 'Di ba? 'Di ba? Walang nagawa yan. Walang nagawa si Digong. Si BBM ang nag-develop ng Marawi. Ngayon, si BBM naman ang gumaganap na naman para sa Marawi. Kita nyo naman po, si BBM pa rin nagbigay ng mga pang-edukasyon ng bata dyan. Tutusin lang po kayong mga tiga Mindanao, mamulat po kayo. Huwag po kayong magpagamit mga tiga Mindanao. May totoong gobyerno na tayo. Ha? May totoong gobyerno na po tayo. Wala na po tayo sa time, huwag na kayong magpaalipin sa mga mamaya na kayo tumawag. Diba? Huwag na kayong magpaalipin sa mga ano na to, mga tumatawag na to. Yan sa mga tiga Mindanao, mamulat na po kayo. Ha? Mamulat na kayo. Yung mga tao na handang tumulong, yun po ang asikasuhin nyo. Huwag kayong magpagamit. Kawawa po mga tiga Mindanao, nagagamit palagi. Nagagamit kayo. Ngayon, kung ano po ang sitwasyon nyo at merong mga taong tumutulong na katulad ni BBM po, hindi niya sinasabing bumoto kayo. Ang gusto ni BBM, tulungan nyo ang sarili nyo, mga Mindanao. Okay? Tulungan nyo ang sarili nyo. Huwag kayong magpagamit sa mga taong magnanakaw. Magnanakaw yung mga yan. Yung pera na nilalaan dapat sa inyo, ninakaw para sa inyo. Ngayon si BBM, sino ba? Sinong presidente makakaisip nun? Inunang mga estudyante ngayon, pagtapos i-rehab, inuna naman ngayon mga estudyante. Ang bigyan ngayon ng internet at laptop niya, ano iniisip ni BBM? Para ang dunong ng mga estudyante mag-upgrade sa Mindanao. Hindi po natin minamalit ang Mindanao. Sa sobrang liblib po nila, sa sobrang remote area nila, dahil nga, pag Mindanao kinatatakutan, nahihirapan po ang ating mga kababayan. Ngayon, ayan po si BBM para sa atin. Kaya gumising tayo mga kaibigan na Mindanaoan. Bilang suporta sa seguridad sa Marawi, kinamusta ng Pangulo ang 103rd Infantry Brigade sa Camp Lanao. Pinuri ng Pangulo ang 91% na pagbaba ng local terrorist manpower mula 2022. Kanya ring isiniguro ang tuloy-tuloy na suporta ng gobyerno. Sama-sama para sa patuloy na pagbangon ng Marawi. Diba? Marawi, bumangon kayo. Ha? Mga kapatid natin Mindanao, anong tingin nyo kay Robin? Ha? Sa mga kapatid natin Mindanao, anong tingin nyo kay Robin? Tama po ba na kumakain ng baboy? Tanong lang po mga mahal naming kapatid na Muslim. Ba't ganun po? Tama po ba na nginangasab mo po ang babae? Hindi mo naman asawang nginangasab mo? Oh. Kaya po mga tiga Mindanao, nandiyan po ang ating Pangulo. Alam niyo sa totoo lang, kung nakakasama niyo si BBM, para lang siyang tropa. Pag nakakausap niyo po siya, kasi ako madalas ko nakausap yan. Diba? Diba? Ako madalas ko kausap si BBM. Diba nakikita niyo na may mga gathering namin. Diba yung mga gathering namin. Ang dami nga invitation sa akin, hindi ko na napupuntahan kasi I'm so busy. Diba?
niyakap ko nga yan minsan, sabi ko, BBM, salamat po sa tulong niyo sa Pilipinas. Sabi niya, okay lang yun. Trabaho ko yun. Ganito kami. Diba? Ganyan kami ng Pangulo eh. Ganito kami, close kami yan eh. BBM yan eh. Saan ba yun? Naalala ko na naman, close kami yan eh, no? BBM yan eh, no? Nyolo, Nyolo, kita si Nyolo. Kasama si BBM, live na live yan, Paalaan nyo, Nyolo, kasama si BBM, no? Baka sabihin nyo, hindi totoo eh. Ayan, no? Walang AI yan, Nyolo, kasama si BBM, Sabi nga, niyakap ko siya, BBM, salamat sa tulong mo sa amin, Hindi, tinuluto. Alam nyo, huwag kayo magpasalamat sa akin, trabaho ko yan, Ay ko talaga naman, itong bait talaga nito. Ang tropa, isa pa, walang gagalaw, Nyolo, kasama BBM, DDS, higit na naman kayo. Tagal-tagal nyo na nag-vlog. Di nyo ko best friend yung Pangulo. Ako best friend ko yan Diba? Pag hindi lahat kailangan i-post ko sa social media. Kailangan na humble tayo. Hindi tayo mayabang. Diba? Kailangan na humble tayo, hindi tayo mayabang. Pag kakakausap, BBM, salamat po sa trabaho natin yan. Gaya nyo, ang trabaho nyo, ipalaganap nyo ang pagtulong natin sa ating mga kababayan para malaman nila na nandito ang gobyerno, maramdaman nila na ang gobyerno ay nandito. Mabalik natin ang tiwala ng gobyerno. Ako nakanganga na lang ako Sabi niya, magsalita kayo. Opo. Bait, parang tropa lang. Hanggang dito ko lang si BBM Hindi siya katangkaran. Hanggang dito lang siya, maliit lang Tapos, kakawayan ka niya. Ganon. Tapos sabi niya, maraming salamat sa inyo. Kaya na naman, lagi nagpapasalamat. Thankful pala. Maano siya tao Maano siya Diba? Kaya yung mga taga Marawi, mabuhay kayo. Tulungan nyo po ang sarili nyo. Nasa likod nyo ang gobyerno. Oras na para maging bagong Pilipinas ito. Oras na para maramdaman ng tao ang gobyerno. At ito na nga po ang ating ginagawa ng ating Pangulo. Nakita nyo po. Ito ba, dagdag ko lang po to. Idagdag ko lang po to. Nawala na po. Na-delete ko pa. Ito, dagdag ko na lang tong tourist spot. Ito po yung tourist spot. Pakita ko lang po sa inyo ang tourist spot. Asan na ba yung tourist spot? Tourist spot, nawala na. Isabela Bridge Tourist Spot. Wow, ito pala ang... Ito po yung Isabela Bridge tourist spot. Ayan po, ang hinaharap ni Sarah. Ito na po, tourist spot. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan na po. Tourist spot, pasok. Isabela Bridge Tourist Spot. Wow, ito pala ang sikat na tulay sa Isabela. Yun Kita nyo? Ayan po ang Isabela tourist spot. Kung saan lumilipad ang kotse pabagsak. Okay? Ayan na. Isabela Bridge Tourist Spot. Wow, ito pala ang sikat na tulay sa Isabela. Tulay na puro bisikleta lang ang pwede dumaan. Tignan mo, tulay na puro bisikleta lang ang pwedeng dumaan. Yan ang tourist spot ng mga Duterte. Diba? Yan ang tourist spot ng mga Duterte. Diretso. High-tech! High-tech! Duterte sa kanal ang proyekto na ito. Duterte sa kanal ang proyekto na ito. Kay Noynoy binibinta. Yan po ang tulay sa Isabela na tourist spot. Isa siyang tulay, di ba? Isa po siyang tulay. Anong tulay nyo, Tulay na tanging bike lang ang pwedeng dumaan. Ninyo, kay Noynoy binibinta.
Yan ang tourist spot. Kinurakot na naman ni Digong ang pera binigay sa dinilaan niyang itlog na China. Kinurakot na naman ni Digong ang pera binigay sa dinilaan niyang itlog na China. Bawal ang kotse, bake lang pwede. Bawal ang truck, bake lang pwede. Bawal ang trailer, bake lang pwede. Bawal ang van, bake lang pwede. Bawal ang kotse, bake lang pwede. Di ba? Bawal ang kotse, bike lang pwede. Di ba? Nakita niyo naman, pag dumaan ang kotse, lumilipad, nagiging helicopter. Lupit, men. Angas, men. Okay, dumako na tayo dito sa interim release. Okay, interim release na po tayo. Ayan. Prosecution urges ICC Pretrial Chamber 1 to reject former President Rodrigo Duterte request to interim release. Ayan. Wala na pong pag-asa si Rodrigo Roa Duterte na makalaya pa. At ating nga natuklasan natin ang kapal ng mukha ni Sara. Dinadahilan niya po ang mga rally-rally para po puntahan at pakiusapan katulad ng Australia na alin, pakiusapan po na ito ay kupkupin ang kulubot na ethics ng kanyang ama. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! 'Di ba? Kasi po ang ginagawa po ni Sara ay sinasamantala niya po. Dinadailan, ay Mama Mia, thank you ha. Dinadailan niya po. Ha? Dinadailan niya po ang kanyang ama. Ay dinadailan niya ang OFW pero po ang katotohanan po ay nakikiusap siya sa Qatar, nakikiusap siya sa Malaysia, nakikiusap siya sa different foreign countries para yung kulubot na itlog ng tatay niya ay dun maglimlim. Diba? So, ayun po. Okay, pakinggan natin itong si attorney. Ito yung tinitira ni Sara. Yung Castor daw, malapit na maging konti. Bobong po. Claims of Duterte's lawyers, supporters, and family that he was abducted by the Philippine government and the ICC. This defiance makes him a flight risk. Niyang reason, quote, a victim of kidnapping is unlikely to return to the custody of the kidnapper. A victim of kidnapping is unlikely to return to the custody of the kidnapper. If given an opportunity to escape, Mr. Duterte, his family, vocal supporters, and counsel all consider him a victim of kidnapping and abduction. Okay? So, halimbawa, anong sabi po ng prosecutor? Ang mga Duterte po, simula kay Sara, sa anak niyang walang niya na si Chong Kitty, sa kinakasama niyang pangit na mas maganda pa yung Betka na si Hanilet, ay akala po nila kidnapping ang nangyari. So ikaw, in your own self, kapag kidnapping po ang pagka-accept mo ng tinuring sa'yo, automatic hindi ka na babalik. Bobo sila eh. Oh, lahat ng pinuntahan nila, kinidnap ang tatay ko, kinidnap ang jowa ko, kinidnap ang betlog ng tatay ko. Oh. Anong iisipin ng ICC? Kidnap pala ang turing nyo sa amin, kidnapper. So kung kidnapper ang turing mo sa ICC, babalik ka pa ba? Hindi.
hindi ka na babalik. Yon. Yan ang na-consider. Ano pa ang na-consider ng ICC? Na-consider din po ng ICC ang pinukpok ni Anilet na pulis. Bayolente. Bayolente ang ICC. Ay, bayolente si Anilet. Ano yun? Kinonsider yun ng prosecution. Ang kinakasama niyang bet ka na pangit ay bayolente. Ngayon, dito pa lang, makikita natin na may pagkabayolente talaga ang pamilyang to. Kung papayagan natin ng interim release to, ang bayolente talagang pamilya to, maaaring makadamage pa to the victims. Kasi kung yung pulis, pinukpok niya sa ulo, ano pa ang ordinaryong tao? Sa pool. Sinama din ang pagbabanta ni Chong Kitty. Anong pagbabanta? Hindi ko kayo patatawarin. Mananagot kayo. Sinama din ang mga tanga-tangang lugan DDS. Anong sinama doon? Sinama po ang pagbabanta nila sa ICC. Sinama po ang pagbabanta nila sa gobyerno. Sinama po ang pagbabanta nila sa kapulisan. Kumpleto. Si Sara Duterte sinama din. Si Sara Duterte na nananawagan na kinidnap ang tatay niya. Mga tanga. If given an opportunity to escape. Even Digong's daughter, Vice President Sara Duterte, was mentioned in the prosecutor's filing, from her impeachment to her supposedly plotting to kill President Bongbong Marcos, up to her and her siblings' political position and resources. Overall, ICC Deputy Prosecutor Niang cited Mr. Duterte's history of interfering with investigations against him. Together with his family and associates, the former president is believed to be capable of influencing and even harming witnesses, and his release could put the legitimate interests of victims and witnesses at risk. And now let's discuss this further with Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Good evening to you, Attorney, and welcome to the big story. You must be heaving a big sigh of relief because this, when the defense had released its petition, you were taken aback. Yes, certainly, because their submission seems to put that the prosecutor had already agreed with them and that there was already a country committed at least to host him during his interim release. It felt as if it was a done deal or something that is, in Filipino, we call it arreglado na. But now, thanks for the clarification from the Office of the Prosecutor. Pinapalabas po ni Harry Roque na may baklang may malaking puwet. Di ba? Na si Harry Roque po, ang baklang may malaking puwet na bawal yumuko kasi makikita mo na yung internal organs niya pag yumuko kasi binibira sa puwet eh. Pinapalabas niya na nagkaroon daw po ng kasunduan ang defense at prosecution na sinasabi nitong Harry Roque na to na baklang mukhang may AIDS na malapit nang mamatay. Yehey! Palakpakan! Siyempre sasabihin, Yolo, napakasama mo naman. Ba't sinasayang mamatay? Di ba, pinagpapakalat sila ng video, natutumba na si Harry Roque, gumaganon, tumutumba na. O, di malapit na mamatay. Oh. Jeneline Blasico, thank you. Di ba nagpapakalat sila ng video ngayon, gumaganon si Harry Roque, di malapit na mamatay. Yehey! Hoy, salamat po sa nagpapalike. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Mag-like kasi kayo. Kasi ang pagla-like, nakakadahaba ng buhay yan. Di ba? Ayon sa sensya. Di ba? Ayon sa sensya yan. Napag-aralan niya ng mga eksperto na ang pagla-like po sa YouTube, nakakahaba ng buhay yan. Kasi your flexes is moving. You know, yung flexes nyo is moving. Diba? Nagagamit yung flexes nyo.
Kaya magla-like kayo, okay? Gagamitin niyo yung flexes niyo. Ayan ang ayos sa siya. Okay? Sabi po ni Ari Roque, ano sabi ni Ari Roque? Nagkasundo na yung defense. Sa prosecutor, pumayag na yung prosecutor sa interim release. Are you sure? Are you sure? Huh? Are you sure? Papayag na yung prosecutor sa interim release. Walang papayag, Ari Roque. Kung ako ang prosecutor, hindi ako papayag na ma-interim release yan. Dahil tatakas yan. Dumidila ng betlog ng China yan. Elena, palabas nga lang. Palabas nga nila na naghihingalo si Ari Roque. Eh di wish na natin, mamatay. Wala pa kayong arte, Marley ka, may patumba. Mamatay ka na, Ari Roque, tapos. Wala nang drama-drama na tumutumba pa. Ano gusto mo, maawa kami? Ano gusto mo pag tumutumba ka, Ari Roque, maawa? Kuwawa naman si Ari Roque, huwag na natin awayin. Kung tumutumba ka, isa lang wish namin, mamatay ka na, hayop ka. Para ano na? Diba? Para ano na, mamatay ka na, huwag ka nang umarte, mamatay ka na. Diba, Chaicher? Oh. Yung next AI video nyo, Marley ka, patay naman, lagay mo na sa ataol. Daming yung hanas. Diba? Hindi po mapayag ang prosecutor niyan kasi tatakas yan. At yung mga nalaman nga natin, ang galawan ni Sara, katulad niya, kakausapin niya yung Prime Minister ng Australia para dun maglibling ang betlog ng tatay niyang kulubot. Eh, inisnab siya. Inisnab siya. Kasi, ang Australia po, ayon po sa aking pag-aaral, the Australian government is really supporting a humanitarian system. They respect human lives. And this demonic president, ex-president Rodrigo Roa Duterte, is really demon. Diba? Ang Australian government po ay makatao. Rumerespeto sa batas ng tao, rumerespeto sa pagkatao. Then lalapit po ang isang impaktitang diablita na may tiniling sa utak na Sara Duterte, inisnab siya. Prosecutor, apparently, this was a bluff, and the prosecutor has called it. Can you cite exactly? It is heavily redacted and was just released hours ago. May you cite? It refers to some talks between the prosecution and the defense, precisely on where he can be taken. So may you cite this portion to us? Yes, although I would not like also to fuel the speculations regarding the country, and I will put this out in advance that there is, earlier in the day, there were talks that Australia was being asked, or Australia was being explored as a possible host country or receiving country for President Duterte. But apparently, so here's the thing, the Office of the Prosecutor, initially, as the prosecutor also said, initially had talks with the Duterte camp about interim release, but only to a particular country. And this particular country, redacted, this particular country, the court has had experience with or a long-standing commitment and cooperation with. So this is a country probably that the court has already made the same request of to host a detainee, to hold them temporarily while during interim release. And now it appears, so there were initial talks, but they did not finalize anything. And now the prosecution says the defense has gone ahead and even changed the country in its application. And it's saying, which is true, we cannot comment or we cannot commit to any
proposal if it is not yet on paper. And the only time it was on paper was during the defense filing. As it turns out, the prosecution was, in a way, caught blindsided when the defense says, oh yeah, we already agreed. But it turns out the defense changed the country. And the prosecution is vehemently against transfer to that particular country because it appears there is no history of transactions with this country as to detainees. And But there was what- an initial agreement. There was an initial agreement as Talks. to a Talks. particular I would, country. Talks. yeah, I would Okay. put it more like that. And I'm even thinking that it could have been an offhand discussion. I mean, you know, Oh, hindi naman, Ari Roque. Oh, di ba? Nag-uusap lang. Oh, kumbaga sinabi ni Kapman, interim release ganun. Walang agreement, only talks. Di ba? Iba yung pag-uusap na agreement, dokumentado, talagang hindi papayag yung pero parang sinabi ni Kapman, pare, mag-interim release kami ha. Oh, talaga mag-interim release kayo? Ganun, hanggang doon lang. Si Harry Roque, ini-exaggerated niya lahat. Siyempre, para may maniwala sa kanya at i-mind condition niya ang mga tao. 'Di ba? Mamatay ka na, Harry Roque. how about interim release? Are you okay with that? Maybe the prosecutor said, well, before we had the interim release of this and that to this country. Maybe just that. And I don't know. It appears that even the defense team, the legal team, has had this proclivity for disinformation, and that's pretty sad because apparently from that side of the fence. Then now, who do we trust? Will you have an opportunity to weigh in as well in this request of interim release by the defendant? Yes, although technically we have not yet been ordered or been asked to comment as victims, as is usual with the Office of the Prosecutor. They will, with the pretrial chamber, they will order parties to comment. The Office of the Public Counsel for Victims, which stands now as the sort of temporary representative for victims, while the legal representatives have not yet been appointed. The OPCV has committed to submit representations in behalf of victims. We are coordinating with the OPCV for the submission of the views and concerns of victims. So masaya Ang bobo kasi dito si Digong, si Panelo, at si Harry Roque. Kasalanan nila to. Bakit? Kasi kung hindi tayo umalis sa ICC, 'di ba? Kung hindi tayo umalis sa ICC, ano mangyayari? Pwede pa po siyang magpa-travel. Babalik lang siya. Kumbaga, inalisan niya yung membership ng ICC, ayan tuloy. Nawawalan na ng tiwala ang ICC. Dahil hindi ka membro eh. Kaya kung membro ka, okay lang. Okay lang. Diba? Okay lang. Oh. Tapos sinasabi ng iba, sabi ni Sarah, bakit daw, anong tawag dito? Bakit daw yung tatay niya Asian lang doon? Ibang klase yung tatay mo, Sarah. Bakit daw si Trump? Bakit daw? Yun nga eh. Alam mo kabutihan ni Trump? Hindi ko naman sinasayang mabuti sila. Kabutihan ni Trump, kabutihan ng Russia. Alam mo ba't mabuti pa nga sila? Hindi nila lahi. Although masama, hindi nila lahi yung kapwa pinatay nila. Tanda mo yan, Sara Duterte. Kung may inaano si Trump, mga terorista. 'Di ba? Kung may inaano yung US, mga terorista, yung yung sumira sa 9/11, hindi nila lahi. Puting yung tatay mo. Lahi natin ang inubos. Saan makakita nun? Winalang niya yung kultura ng Pilipinas. Ang kultura ng Pilipinas, pinagtatanggol mo yung lahi. Na kultura ng Pilipinas. Simula sa ating mga bayani. Sabihin mo ng overacting, pero yun naman talaga eh. Oh. Huwag mo ibaling sa iba. Sara Duterte abnormal. Oh. Sasabihin mo sila Trump, buti nga sila Russia. Ibang lahi, pinagtatanggol nila, bansa nila. Putik tayo, pinapatay natin sariling lahi. Abnormal ka. Kaya kulang. Kung aatulan mo si Digong, dapat dyan, mga 100 ICC ang aatol dyan. Kasi, putik, malaking kasalanan ang ginawa niya. Sariling lahi natin ang inubos niya. Tapos susuporta mo, sariling lahi mo, inubos. Walang due process. Oh. kaya ka ba sa sagot ng prosecution? Sa isang Prosecutor banda, rather. oo. O sa isang banda, oo. Pero syempre nakaka-alarma pa rin na parang
initially, may pag-uusap. Doon kami na, na paisip na bakit may ganitong usapan na tungkol sa interim release. But on the whole, the document actually points to so many reasons not to grant him interim release as a matter of principle. And I put in, so you've mentioned already yung appearance niya, and then he questions the legitimacy of the court. His appearance might not be kumbaga ensured at the next hearing, and then yung obstruction or endangering witnesses. There's a third, the third point is very parang mapapaisip ka, no? It's very chilling because it cites Duterte saying that as soon as he is elected mayor of Davao, he will double the killings in Yes. Davao. So parang, ha? And the prosecution says, well, and then the defense says, tingnan nyo, wala namang namamatay. Sabi ng prosecution, oo, kasi nakakulong siya. And kumbaga with a view that if Duterte is released and assumes office as mayor, then maybe he will be true to his word to double the killings there. At which point, Attorney Conti, do you think, no, nahihingan kayo na to weigh in? Oy, 4 days na lang ha. Mga DDS, 4 days na lang. Bye-bye na si Digong pag hindi na numpa. Ouch. Pag hindi na numpa si Digong at nag-July 1 tayo, bye-bye. Bye-bye na si Digong. 4 days na lang. Kaya sinusumikapan nila yung interim release kasi 4 days na lang po. Pag hindi siya nanumpa, bye bye bye! Di ba? Yan. Ayan po yung interim release na pati po, hindi na natin babasahin yung petisyon ng prosecution. Nakapaloob doon si Kitty, si Sara, si Hanilet. Si Hanilet, pinukpok yung pulis. Si Sara, pinagsisigawan sa buong mga rally, kinidnap ng tatay niya. Ngayon, kung kinidnap ng tatay mo yon, ibabalik mo ba sa kidnapper? Yun po, malaking tanong eh. Kung di, bobo yung mga yan eh. Pinapalabas nilang kidnap. So pag binigyan namin ng interim release, ang ICC as kidnapper, ibabalik mo ba? Hindi mo ibabalik kasi tingin mo sa kanila, kidnapper. Ngayon, pag hindi nakapanumpa si Digong, bye, bye, bye!